Panginoon, marapat lamang namin ikaw itaas at dakilain. Sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng gagawin sa programang ito. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu o Diyos hanggang matapos ang gawain ito. Marami pong salamat muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
ay nakabakay sa ating pagkakilala sa Panginoon at sa ating pagkaunawa, pagkatuto sa salita ng Diyos. Kaya naman sa hapon po ito, ako nagpapasalamat na kayong lahat ay naririto, pwede po sa ating mga panauhin, sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan na naririto. Salamat sa inyong pagdalo, pagsaksihan ang pagtatapos na ito, pero pasimula pa lang na kahilipaglaban, pagbaka sa buhay, pananampalataya para sa Panginoon. Maganda naman ito. And they're in the USA also. But I just wanted to share a short message from my dad. He sent me an email. And this is a message for the graduates also. Dear pastors and students, especially the graduating students, this is from Sheldon Dwyer. We are writing you a Christian love letter for your graduation on December 20. Elaine and I are very sorry we cannot be there for this great event. We have heard great reports about the students and the school. This Bible school has been influenced by Reverend Joe Mangapo, our good friend, and also myself and Sister Elaine. And we really like the name you gave the school, Gospel Venture School of Ministry. To all the students, therefore, my dear brothers and sisters, stand strong. Let nothing move you. Always give yourselves to the work of the Lord, because you know that your work for the Lord is not wasted. We pray that abundant fruit comes from all of you here from this graduation. We will close this letter with God's amazing grace and Jesus' mighty love from Sheldon and Elaine Dwyer. Merry Christmas to you all. So, my parents lived in the Philippines from 1972 until 1995. And from 1995, they were coming to the Philippines twice a year because they had to take care of my grandfather in the U.S. And the last trip they came was 2019. And they were actually planning to come 2020, but then the government restrictions and the COVID and all of that, so they couldn't come. So they haven't been to the Philippines since 2019. But I have good news. Next year, in May, my mom is coming to the Philippines. So I just want to say a few words. Soon my dad also gave a message on Zoom, on YouTube Zoom. And I just want to highlight a couple of things that he mentioned in his message. His message is about stewardship. I don't know the Tagalog word for stewardship. Can I hear it from everybody? I'm sure you are correct. So this word stewardship, my dad and mom spent 50 plus years as stewards of the gospel, right? And as stewards to the Philippines and to the Filipino people. And so my dad wants to highlight to you 4 things to be good stewards with. How can we be good stewards of God's blessings? Time. Is time a blessing? Every day is a blessing, right? Every day is a gift. Every day is a blessing. We don't know how many days we have on this earth, but our time is a blessing. And how we use our time is very, very important, especially as believers. So do we use our time for ourselves, social media, Facebook, or do we spend our time for the Lord? So that's number 1, time. Use our time for the Lord. Second is our talents. Everyone here has talents. Right? Who does not have a talent? I think everyone has talents, right? So how are we using our talents and our gifts? Maybe it's singing, maybe it's music, maybe it's speaking, maybe it's just sharing, maybe it's helping, maybe it's giving, maybe so many gifts.
and talents that we have. Are we using our talents for the Lord? For the Lord? Are we being good stewards of our talents? Treasures. Some of us maybe have more treasures than others. Treasures equals our money, right? Our resources. Some of us have more than others. That's not so important. What's important is, are we using our money wisely? And are we giving it joyfully unto the Lord? Okay. It might be 1 peso, it might be 10 peso, it might be 1,000 peso. Are we giving it joyfully unto the Lord? We use our treasures wisely. And then finally, the number 4 is the truth. Truth, what is the truth? The truth is what you've been studying the last 2 years. Not my dad's books, but the gospel, right? The gospel. So you've been studying the truth. So what do we do with the truth? As your spiritual eyes are opening more and more, as you're learning more and more, growing closer to the Lord more and more, how are we using that truth? How are we using that truth? Are we faithful in sharing the gospel? Okay. So stewardship, time, talents, treasures, and truth, right? The truth of the gospel. Therefore, my dear brothers and sisters, stand strong, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. How often? Sometimes? Or not sometimes, but always. Always give yourselves to the work of the Lord, because you know that your labor, your work in the Lord, is not wasted. May abundant fruit come from all of you as you shine in your community, shine in your neighborhood, shine in your family, shine as a light. So, God bless all of you, and congratulations. Recognize expertise. And for this, Mary Mulligan for the Building on the Rock 3 and 4, Jemima and Nathan. Building on the Rock 1, 2, 3, Light and Christ Blessed Ministries, Jericho and Aguera.
Gagawagan po muli si Ma'am Neronia L. Esguera. Yanila P. Monte Leona. Gemma P. Samson. Henry R. Mahampo.
Charmaine S.A. Thomas. And the last but not the least, Maria Teresa S.A. Toro. And now let us have the special awardee of diploma, the Pastor Milo V. Teresiano, Pastor Rector, School of Ministry, Faculty. Congratulations, graduates. Blessed Ministries, we have the salutatorian, Yunila P. Monte Leora. From Life Giving Stream Gospel Outreach, Sinugan. Salutatorian, Charmaine S.A. Thomas. For the Life Giving Stream Gospel Outreach Pinugay, Valedictorian Maria Teresa S.A. Toro.
recognition of her punctuality and perfect attendance record in attending Building on the Rock Series 1, 2, 3, and 4 from 2022 to 2024. Conducted at Life in Christ Mass Ministries Church in Tracy Hall. Perfect attendance. Miss Janelle P. Sampson. Congratulations to those awardees. Sorry, Brother John Dwyer. Can speak English but not fluent, so I prefer my speech in Tagalog. So, I will take this opportunity para pasalamatan lahat ng mga tao na sa likod nitong gospel venture na School of Ministry na to. Tunay na talagang napakasarap na experience namin rito. Una-muna pala, binabati ko si Brother John Dwyer, yung aming mga pastor, aming mga co-graduates, at yung mga kasama namin sa iglesia. At tunay na napakabuti ng Lord sa buhay natin. So, nagpapasalamat ako kay Sir Sheldon Dwyer sa pagtatatag nitong ministry na ito. At isa ako sa nag-benefits ng pag-aaral na ito na tunay na napakalaki ng naitulong sa akin bilang isang Kristiyano. Na marami kami palang hindi alam sa Bible na nung kami nag-aaral, nalaman namin yung mga dapat pala namin malaman, napakarami pala kami hindi pa alam. So, nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastora Pe, sa walang sawa kahit malayo, patuloy na nagpupursige na mga natin at makakatulungan sa aming Pastora. At salamat rin sa Panginoon sa buhay ng aming tatlong pastor na tunay na maraming trabaho, abala sila sa kanilang mga pinagkakakitaan, sa bahay, sa pamilya, pero still sila nagpapatuloy na magturo sa amin. Salamat at tunay na kapakinabangan sa amin lahat yung ginawa. Kaya thank you po. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga klase ko, sa mga nakasama ko sa pag-aaral na ito. Napakasarap na experience. Ito po yung naging makabuluhan, yung Webes of Yearness namin lahat. Napakasarap na banding sa kwentuhan, sa kainan, sa pag-aaral. Tunay na every Friday, every Thursday, excited po kami kasi narito yung mga ngawit yung aming pangas, sa tatawa kami sa aming pag-aaral, sa aming kwentuhan. Napakasarap po experience. Ako po bilang isa po may bahay. Ako po ay, biruin po ninyo, ako po hindi po ako nakagraduate ng college. Para po sa kwento lang, ako po ay pinag-aaral ng magulang ko sa National University sa Manila. Nakakita po ako ng gwapo. Nag-asawa po ako, nasa Cornell College po ako. Ang course po ay Industrial Engineering. Hindi po ako nakaakyat po, hindi po ako first time po ito. Hindi po pumayag si Lord na ako manapili na gano'n lang. In-upgrade ni Lord ang buhay ko. Binigyan niya ako ng chance na makapagsuot ng toga. At may award pa. Salamat ako sa nasa nito. At tunay na sabi nga ng apo ko,
speech. Abay, baka may honor ka, sabi ng apo ko. Eh, di sabi ko, siguro nga. Di sabi niya, opo, ang galing naman mo. Kahit ikay matanda na, nagka-honor ka pa. Kaya, puri ng Panginoon na tunay na napakasarap na experience namin, napakarami. Yung mga character sa Bible na hindi namin kilala, ay sa pagtuturo ni Pastora ay nakilala namin. Yung sina Solomon. Ayan, alam ko si Solomon, character sa Bible, pero hindi ako masyadong common sa kanya. Basta alam ko, marami siyang naging asawa. Ganyan. Ay, sa pagsasaliksik, marami. Tapos yung mga i-share ng mga kapwa ko, kaklase, aboy, sino pala ganyan? Yung ganun ba? So, napakasarap ng pag-aaral na, kung pag-aaral natapos na parang every Thursday, every Friday, parang kulang na, no? Kasi nga nasanay na magkakasama kami sa church at nag-aaral. Eh ngayon, pagka Thursday night, wala kami. So, parang, nakulangan, kasi nakasanayan. Kaya, napakasarap. Kaya, thank you. At tunay na, talagang ako'y siyang-siya. Salamat sa Lord. Salamat po sa lahat. Thank you. Ang ganda po sa ating lahat. Minsan pa nagkakasalamat po ako sa Panginoon. Kasi napakabuti po niya, hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng buong pamilya namin. Nagsimula po akong maging Kristiyano. Alam niyo po kung sino ginamit niya? Of course, ang ating pastora kayo. Daycare po ako noon, nag-introduce ko sa amin ang Panginoon. Hindi lang ako na estudyante niya. Ang talagang nadala sa Lord, kundi buong pamilya. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng ating pastora kayo. Hanggang ngayon, teacher ko pa din po siya. Naiiyak ako pag nakalala ko kung paano dinala kami ng lingkod ng Panginoon nito sa Kanya, di ba? From being a teacher po, daycare teacher, hanggang ngayon ay guro pa rin namin siya. Hindi ko lang kundi nung mga kapatid ko at nung papa ko. Sayang wala po siya ngayon dito. Kasama po namin sana siyang gagraduate at tatanggap po namin sa DTV. Salamat sa Panginoon kasi simula po daycare, syempre dahil Christian ang teacher namin, ang mga talagang ganyan, tapos storytelling. Ayan, actually, umalis po sila. So, naiiwan kami doon. Dahil wala nang namumuna sa amin, bata pa ako noon. Kung ano lang mangyari, ganun na lang. So, na-stop po talaga. Hanggang sa may dumating na panibagong ministry o may panibagong church na tayo malapit sa amin. Salamat sa Panginoon na nakapagpatuloy po. Kaya lang, syempre dahil siguro bata pa nga, nabuksan na yung puso, nataniman na, pero dahil bata pa nga, hindi ko po siniseryoso. Umatan po akong DBBS kasi may pa-biscuit, may pa-juice, ganyan. So, gusto po akong uuwi ng aming bahay. Purihin ko ang Diyos kasi umupunta po ako noon dahil mayroon akong makukuhang benepisyo pang sarili. Nagbabasa po ako ng Bible, nag-memorize po ako ng verse. Jesus said, I and Father are one. If you love me, you will obey what I command. May exit lang. Para nabilis ko pong ma-memorize, para marami akong memory verse, mananalo ako sa paramihan. And then, babasa rin po ako ng Bible para mabilis ako sa Bible dream. So, puro pang sariling pakinabang ko talaga nung simula. Gusto ko pong manalo, very competitive. Kasi may premium di ba? So, ginagalingan. Yung word kong ginagalingan kasi meron reward factor. So, ganun po ako nag-start hanggang sa napansin ko po sa sarili ko na hindi na pala ako nag-church. Dahil sa respect o dahil sa premyo. Nagsisimba na pala ako kasi doon ako sinisimulang tawagin talaga ng Lord doon sa ministry niya. Purihin ko ang Diyos na naging bahagi ko ako ng music ministry. So akala ko, yun na yung ministry ko, ito na yun, meron na ako, at tatayo na. Pero hindi. Ang Lord hindi natatapos sa pagtatawag sa isa lang. Marami siyang gifts, marami siyang binigay, at purihin ko ang Diyos kasi na-disciple. Nagtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Di-disciple tayo. Tinuruan tayo. Nagkaroon ng Gospel Venture School of Ministry. 4 na libro, kumpleto. Yung Building on the Rock, Series 1, 2, 3, and 4. Na talagang nagturo sa atin. Paano ka tatayo sa harap? Paano ka tatayo na hindi ka kinikilabutan? Paano ka tatayo na alam mo yung sinasabi mo? Kasi tinuruan tayo. Kaya
Kaya po rin po ang Diyos sa buhay ng mga ginamit niya, ng ating mga teachers, na talagang alam natin walang bayad. Naririnig natin sa mga testimony nila na noong panahon nila napakahirap kasi may babayarang libro, may babayaran. Basta maraming bayarin, pero puli ng Diyos pinigay ng libre. Oras na lang natin ang hinihingi. Di ba napakabuti niya sa buhay natin? Salamat sa Panginoon kasi ang ministry ko noon, music lang. Tinuruan, disciple, nakakatawa kasi yung reporting ko, di ba? Report. Character study. Alam mo yun, yung naku, ba't kailangan ko mag-aral? Sino ang unang natuto? Yung mga kaklase natin? Tayo mismo, di ba? Tayo mismo. At habang nakikinig din tayo ng report nila, natututo pa tayo, alam na natin to, pero hindi pa pala. Alam ko na to kilala ko na to si Bo. Pero nung nireport siya, ay malalim pa pala, di ba? Kaya salamat sa Panginoon kasi lahat tayo natuto, lahat tayo tinuruan, lahat tayo ngayon ginagamit na ina-applyan natin yung naituro sa atin. Yung pagkatawag sa akin ni Lord, kung babalikan ko po yung mga nakaraang panahon na nawalay ako sa Kanya ng almost 10 years. Tapos binalik ako ng Lord, ang dami ko pala niyang plano sa akin, ang dami niya pa po pala ipapagawa sa akin na hindi ko po naabot ng isip ko na tatayo pala ako sa harap, babalikin pala ako sa harap, hindi lang para umawi, kundi maghayag ng kabutihan niya. Sa kauli-ulian po, congratulations po sa ating lahat, pinalitan na yung papel sa ating. Salamat po. Sa ating pong guest speaker po, si Sir John Dwyer po. Kaya sa lahat po mga pastor, kay Pastor Rafael, Pastor Nilo, Pastor Boy, Pastor Judy, Sandra Ventura, kaya maging kay Pastor Ismael. At sa akin pong kapwa na mga nagtapos, good evening po sa ating lahat. Noong time po na yun na ang pastora ay nagpunta po sa aming church, sabi niya na ituturo niya yung books ni Sir Dwyer. At nung time na naisip ko, kaya ko kaya yung mag-aaral? Matanda na. Sabi ko, humihingi, nag-pray ako, sabi ko, Lord, kung ano po ang tanda ko na paano po kaya mag-aaral ako? Pinapataas po ang kamay ni Pastora noon kung sino ang nais mag-aaral, hindi ako pumataas. Kasi naroon po yung, di ba, alam niyo ako. Kaya po nung salamat sa Panginoon, niloob niya po na masimulan yung pag-aaral ko sa Bible School. Naroon po ang kagalakan ko na, ay, sasali na. Ay Lord, thank you kasi nagalang ako. Sabi ko, sasali na po ako. Sasali na ako at enroll na ako. Dapat po talaga ako isip-in lang po. Kasi iniisip ko na, alam ni Pastor, ano yun, na parang hindi ako gano'ng nagtitiwala sa sarili ko, kaya hindi ako mag-aaral. Pero nung time na yun, na niloob ng Lord, may kagalakan po sa puso ko kasi mag-aaral na po kami. Kaya nung nag-umpisa po, hanggang sa natapos po, yung tinuro ko sa amin yung building on the rock 1, 2, 3, and 4. Napakarami po namin natutunan, maging iba't-iba pong aralin ang aming natutunan. Tapos, ang hindi ko po talaga makalimutan yung pag-aaral po ng kapitulo, pag-aaral ng yung mga Bible character, pag-aaral ng katuruan, pag-aaral ng salita ng Diyos, at yung pag-aaral po ng paksa. Yun sa hermeneutics po at sa homiletics po kay Pastor Boy. Pero po yung hermeneutics po, si Pastor Rafael nagturo sa amin. Kinabahan ako, sabi niya, isa-isa kayong gagawa ng message at isa-isa kayong tayo para ibahagi namin yung nagawa namin. Doon po ako nung hinilig talaga, nakita ako ni Pastora, sabi niya, huy, relax. Parang mababagsak. Sabi ko, pero nag-pray ako nung bago kami patatayuin, nag-pray ko ako sa Lord. Tulungan mo ako, alam po ninyo yung akong sarili na kinakabahan at na-nervous pa. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Tumayo na nga ako,
ako ni Pastora na ganun nga po. Pero sa tulong po talaga ng Panginoon, nagawa ko naman. At yun po ang bagay na yun, napakalaking tulong po sa akin. Kasi dati po din lang talaga ako marunong magsalita. Hindi po ako mag-share ng word. Ang sasabihin ko lang sa mga kakilala ko, God bless you. Ganun lang, God bless. Ganun lang sa mga friends ko. Ganun lang po, God bless. Pero nung malaki pong tulong talaga nung pinatayo kami sis. Nagkaroon na po ako ng lakas ng loob na magsasalita. Pero unti-unti po nagsasalita na po sa aming prayer meeting. Pero kunti pa lang po. Pero alam ko, ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan at yun po ang hinihiling ko sa Panginoon, karunungan. Para kung ano man po yung nais ng Lord na magawa ko, ay magagawa ko po yun. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may ginagamit talaga ang Lord na puso para magmamalasakit sa ating lahat na para maturuan tayo. Yun po ay napakalaking bagay para maradagdagan po ang ating kaalaman. Kaya po, maraming salamat po sa mga ginagamit. Ang pastor po, alam ko po na napaka-busy. Pero alam niyo po, hindi siya Filipino time. American time po, napakaaga ng dumating. Kaya sabi ko si Pastora gusto ko siya papasa niya, kaya mag-aral po ako ng mabuti. Kasi gusto ko talaga siya ngumiti. Kaya gano'n po nag-aaral po talaga. Nag-pray ako palagi ng Lord, nawa ay makapasa po ako, Lord. Kasi gusto ko po mayroong matuwa. Yun po ang ginagawa ko. Kaya, Pastor, maraming salamat sa pagtitiis mo, pagtiyaga, pagpapakasipag sa pagtuturo sa amin. Maraming salamat po. Maging sa aming mga pastor, Pastor Nilo, Pastor Boy, Pastor Julie. Alam ko po, lahat sila ay busy po sa kanilang hanap buhay, sa mga gawain sa bahay, sa ministry. Lahat po, napaka-busy talaga. Pero naroon din po ang time nila talaga binibigay. Nag-is din sila, nagtiyaga para maturuan po kami. Kaya sa inyo pong lahat, God bless po. At alam ko po, ang Panginoon ay nakikita ang bawat isa. Lahat na natutunan. Alam ko po na itatanim po ng Lord din sa matabang puso at sa ating isipan. Upang patuloy, maaalala natin ang lahat ng naituro ng mga teacher natin. Kaya, loobin nawa ng Panginoon na lahat ng natutunan namin ay manatili po talaga sa puso at sa labi upang Lord, napipray din po ako para lahat kami ay tutulungan niya na kagamit-gamit po sa iglesia. Yan lamang po. Maraming salamat. Gabi po minsan pa sa ating lahat, sa ating mga teachers, pastor. Congratulations sa aking mga kapatid na graduate sa mga araw na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na naririto sa harapan nyo. Yun nga, laging sinasabi ng teacher natin, di ba? Napakaraming tinuturo ng sanlibutan, napakaraming aral na tila tama, pero mali, inililigaw tayo nito. So itong pag-aaral ko ng Building on the Rock 1, 2, 3, and 4 na natapos natin lahat, isa sa mga naging daan para tayo magkaroon ng tamang karunungan, tamang kaalaman na hindi umat sa sanlibutan, kundi turo na mula sa Diyos mismo, di ba? Kaya mamalat po tayong lahat na nagsikap, nagtiyaga, at sa mga araw na ito, tinanggap yung ating mga diploma. So katulad nyo, isa rin ako sa nakikinig na tila ang dali-dali ng itinuturo. Sabi, sige, magkaroon tayo ng word study. Word study. Ganito, ganyan. Parang ang dali. Pero nung tayo na ikaw na yung nag-aaral, sa ating sarili hindi natin kaya, di ba? Pero sa tulong po ng banal na Espiritu, nandito tayo ngayon, graduate tayo lahat. Ibig sabihin, lahat tayo ay natuto. So, ganun kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Kung kaya, lumawag yung pagkaalam natin sa kanyang salita. At sa mga magitan nun, hindi na tayo maliligaw ng kung ano-ano mang turo. Minsan,
nagsabi sa akin, yung kanilang founder ng kanilang samahan, kanilang reliyon, siya daw ay inilagay diyan para ipakalat yung mabuting balita. Sabi ko, ibig sabihin, kulang pa yung ginawa ng Panginoon sa inyo, kaya naglagay pa kayo ng founder? Diba? So sa simpleng gano'n, hindi ako yung magtalo sa kanya or what. Nalungkot ako para sa Panginoon na meron silang gano'ng pagkaunawa. Kulang pa yung ginawa ng Panginoon sa inyo, kaya naglagay pa kayo ng founder nyo para ipakalat daw kung ano gusto nilang ipalaganap. So gano'n yung itinuturo sa atin ito, isa sa mga paraan para makita natin yung katotohanan sapat ang ginawa ng Panginoon para sa kaligtasan ko, para sa kaligtasan mo. At ngayon, hindi po dito natatapos yung ating mga pag-aaral. Sabi nga ni Pastora kanina, simula pa lamang ito. At sabi rin ni Pastor Dwyer kanina, tayo yung mga mabuting katiwala. So dapat yung ating mga, ano yun, sabi kanina, time, talent, treasure, at yung katotohanan. Dapat na, para sa lahat, kung wala pa tayong application sa buhay natin, bali wala po lahat ng inaral natin. Kahit gano'n pa katagal mag-aral, kahit buong buhay mo pa kapag mag-aral, kung walang application po sa buhay natin, bali wala po ang lahat. So, minsan pa, bilang pagtatapos, sabi ko ng 2 Timothy, sabi ni Pablo kay Timoteo, gawin mong gabay ang mabuting aral na itinuro ko sa iyo. At manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At sa tulong ng Banal na Espiritu, gawin mo, nakalimutan ko. Sa tulong ng Banal na Espiritu, gawin mo gabay ang mabuting aral na ipinagkatiwala sa iyo. So, ando na naman yung salitang pinagkatiwala. So, bilang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, sabi nga, gamitin natin ito, i-apply natin sa ating mga sarili, at tayo lahat ay humayo at ipakilala ang Diyos sa lahat. Ayun lang, at magandang gabi po sa lahat.
ay maibigay ng buo ang kanyang buhay, ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang kanyang lakas sa ating Panginoon. Alam ko, ako'y iyong pinili mo na sa akin. Dahil isang ikaw ay magkasimula. Ito ang aking buhay. Upang ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Gusto ko lang sabihin na sa ating pag-aaral, marami
isa sa atin ay hindi alam kung anong oras siya tukunin ng Panginoon. Pero dapat ang gawain ito'y magpatuloy. Amen. Hanggang sa dumating ang Panginoon. Hanggang hindi dumating ang Panginoon sapagkat napakarami pang tao ang dapat natin akayin o ilahin patungo sa Panginoon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kayo ay nakatapos, yung anyong natutunan, pinag-aralan, hindi lang i-apply sa buhay, kundi tayo yung mga katuwang na anytime, salamat sa matiyagang pagtuturo kahit nag-iisa natin Pastor Rabe, kahit sa malalim po ng bundok, ay nagpupunta siya. Matinding sakripisyo. Pero kung marami ang katulong, marami ang katuwang, magpapatuloy ang gospel virtues full of ministry. Dadaan tayo. Amen? Kaya dapat nagpapagay sa iyong mandal, maging bahagi ng pamilya na nagkababahagi ng salita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya bilang kabahagi at kayo ay nag-graduate sa Gospel Ventures School Ministry, maasahan ko ba ang suporta? Kasi ang Pastor Pe, nakita naman natin kung saan tinatawag siya sa Bicol, pero dahil hindi pa nga tayo kakagraduate ito, hindi niya maiwan. Ito, kaya pagka tumawag siya sa Bicol, sumama kayo ha? So, maraming salamat muli. Binabati ko kayo sa inyong pagtatapos, sa inyong pagtitiyaga. Sabi sa Restorita Pilipitin, ang lahat ng inyong mga gawain hindi mawala ng kabuluhan. Sa Galatians 6:9, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti at darating ang panahon ay pag-aani. Amen? Dahil timpala ay kakamtin na ninyo. Amen? Kaya maraming salamat ka. Amen? Thank you very much, Pastor Esmeralda Loreto, Life Giving Stream Gospel Outreach. According to poet Henry Wadsworth Longfellow, great is the art of beginning, but greater is the art of ending. The moment that we are waiting for. Ladies and gentlemen, the recessional. Exit all the colors to be followed by the faculty and the graduates. Congratulations, graduates 2022 to 2023. Mabuhay po tayo lahat at mabalik tayo para po sa future dating. Kapatid natin na nagbigay na lang ng suporta sa gawain ito. Kaya muli, maraming salamat. Yung ating food, atin po may pag-pray na rin para tuloy-tuloy at hindi tayo gabihin. Kaya tayo natin malangin. Aming Ama sa langit, kami po muli ang kapasalamat sa natapos na gawain. Kayo po ang magpala sa lahat po na naging bahagi po ng nagawain ito sa araw na ito. Maraming salamat po. Ito po isang araw na hindi namin malilimutan, Panginoon, na aming pong naranasan sa aming buhay. Ngayon din po, Panginoon, ano po pinaka sa inyo, ano pinapasalamatan, ang lahat po ng mga bagay na aming pagsasalusaluhan, Panginoon, nawa ang mga bagay nito, O Diyos, maging kalakasan na aming mga pangatawa, at pagpalain po, Panginoon, lahat ng nagagawin nito, O Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagulong provisyon, Panginoon. Ito po ang aming sakot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, para po sa future dating, we ask you faculty. So, doon muna po kayo
seem unclear. God of the impossible, I know you're near. In the darkest night, when hope seems gone, God of the impossible, you make me strong. You lift me up, impossible faith. God of the impossible, you make a way. Storms may roll, I won't break. God of the impossible, you make a way. Storms may roll, I won't break. God of the impossible, for your sake. Heart in your hand, faith won't shake. God of the impossible, my soul awaits. You lift me up, impossible faith. God of the impossible, you make a way. You lift me up, impossible faith. God of the impossible, you make a way. Storms may roll, I won't break. God of the impossible, for your sake. Heart in your hand, faith won't shake. God of the impossible, my soul away. You lift me up, impossible faith. God of the impossible, you make a way.